Lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama. Binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy, at doon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulong. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, inalok ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So, that's part, may connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me. 'Di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako. So these are the truth. Alam mo yon. So nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako neto. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Yeah, grabe yung pangyayari, no? So, ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalok ka ni Liza Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang warla to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o tatlo bang anak, dalawang anak o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabanggit ko, lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. Sabi ko nga, I don't know kung na-mention ko nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyoan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, na high na high siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. High na high, I can tell kung sino ang normal at sino ang hindi. So, maaaring isa yun, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang dalawa sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa hindi mo na-witness.
Hindi. Hindi na witness ng Hindi anak ko, mo. Hindi. Hindi, yung good. isa. I think Yung iba. Yun yung isang batang yun na somehow na yun nasa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong dalawang anak ng presidente at ng itong Lisa Tanas? Oo, nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano Alam yung mo kwento niya sa'yo? Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Kat? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga eh. Alam mo yung ganon. Sabi niya nga sa akin, Mami, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, you know. Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yon. And, you know, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito-tolerate mo. I guess, if you're doing it kasi talagang okay lang din, nagiging normal, di ba? Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit ang daming pera, sikat na, kabubuhan na magtitake ka ng ganyan. Feeling la social sila kasi nagpopolboronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo, naialis mo sa ganung kadiliman. Okay? Opo. Nasabi ko din naman, 'di ba, sa interview ko, hindi maintindihan ng tao kung saan ako nanggagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yun po yun. Grabe mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa at ang mga anak. Kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan? Doon balik tayo sa Voltes 5 o Polvoron Boys. Kasi nabanggit natin yung mga prominent na apelyido, no? Zubel, Daza, Marcos, Tagdameo, sino pa ba yung isa? Anyway, sa mga nabanggit yon, yung mga apelyedong yon, actually lahat yun nasa politika na ngayon. In-appoint ni Marcos Jr., hindi man diretso yung naklase niya sa polvoronic activity, pero yung mga kapatid, ang mga anak, nakakalungkot. Okay? Alam mo kasi, usapang pang-publiko to eh. At I believe meron din sa PAGCOR. Sabi mo kanina, hindi ka natatakot dahil yun ang na-witness mo. Opo. For sure, may mga may USB ka nga. Okay? Ay gusto lang kitang iiwas, no? Kasi alam ko pwede ka nilang i-intimidate, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka sitakin. Yung kaya mo lang sabihin. Sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na polboronic? Ako, yung isa, na kasi siya, nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga, isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Alam niyo. Sobrang revelasyon ito. At alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. That's good. Okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now the PAGCOR chief. Actually, nabanggit ko rin yan dahil meron na naka-inform din sa akin na PSG people, no? Yeah, you're right, tama. So imagine mo, okay, ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa Polvoron session. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, we're not talking billions now, trillion budget, national budget, na napupunta o nahahawakan ng mga taong polvoronic. Isa ba to sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now that the PAGCOR chief
nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa pulboronic activity? Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos, ginagawa po nila. Minsan nga, di ba sabi ko sa'yo, naiiwanan pa ng residue. So, yun yung nangyayari po. So, parang, yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, di ho ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ho akong pakialam kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin pong mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test. Di ba? That's the only way that I can prove them. The USP, ha? Exactly. So, the USP. Iba ka, no? Iba din yung iba din yung way of thinking mo, yung your strategy before coming out. And we appreciate you, Miss Cathy. Sobrang tapang mo. Diba yung sabi ko nga yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon. Pwede naman tayong magpa-cute-cute na lang or enjoy life, di ba? At hindi na tayo makialam sa politika, pwede ka na lang manahimik na hindi mo ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya. But you chose to speak up. And we are grateful, Miss Cathy. So, sa ngayon, yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni Bangag Jr. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi isang USB or 150 USBs. So, na pinakala. So, malamang kumbaga, gumanon yung computer pag mag-explode yung computer pag sinahanap natin. Correct. The reason why I'm not naming the other ones yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa side niyan. Kasi talagang, kasi parang, kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkukos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it. Talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang-tapangan, na akala mo kung sino na ang lilinis. So, kaya ako pinapangalanan. Kasi tinitingnan ko anong ginagawa na. Siyempre, binibigyan mo pa rin ng chance. So, ngayon, yung mga iba pa, na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. Kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi parang, may pinagsamahan din tayo. Pero pag, yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider na, alam mo yung napapagod na rin sa ugali nila. Yung feeling... Part. Sorry to interrupt you. Ituloy mo. It's okay. Wala yung part mo. So, ayun, yung parang, patigilin nyo na yan. Kasi parang alam nyong may mali. Ang dami nyo namang pera na. Huwag na kayo maging ganid. Kasi mamaya bukas makalawa, lahat ng meron kayo mawala. Alam mo yun, negosyo nyo, pamilya nyo, magkasakit kayo, magkasakit. Pa-check up na rin po kayo. Baka meron na nga. Joke. Miss Cathy, pag-upo ni Bangag Jr., ang inatupag ng first butod, tawag ko dyan, first lady, sabi ko nga siya ang mastermind ng lahat. Kidnapping, smuggling, pulboronic, everything. Ang inatupag niya ay mag-fashion show, i-renovate ang Goldenberg Mansion. So, nag-imbita ng mga designers at ang mga alta-altahang mga bisita at ang ibang mga designers na nakarating sa akin, may isa doon na lagi nasa likod ni Liza, na yun yung nagpo-provide sa kanya ng pulburon. So, we all know na sa mga richy-bitchy na mga parting ganyan, alta-altahan, ang front lang is fashion eclabush, fashion, pero yung party pulboronic, favorite nila, ay umikot sa loob ng Malacanang. I know na you are well connected with these people na kahit na kaibigan nila. So, ano yung nakuha mong information at ano yung reason kung bakit inuna nila ang mag-party-party sa Malacanang? Not only sa opening ng Goldenberg Mansion, but like almost every week, every other week, every other day. So what is your comment on that?
Again and again. Pulburon is a Is the What's main, that? the main course. It's a part. The main It's a course. part. It's a party Pulveron. item. Yeah, pulveron is a party item. Yeah. So you know what I mean. So and it's sad kasi even yung kinuha nilang designer dati pong malapit kong kaibigan na grabe ko ring tinulungan. Tapos nung nangyari to sa Scammer lahat ba ito? ha? Scammer ba ito? Ayo, opo. Gusto mo mag-testify ako? Charot. Alam mo Sige. yun? Kasi, Hindi ka kasi, na magja-jando, no? Kasi napaka-open mo. Hindi ka na magja-jando sa declaration mo. Lalagay mo No. na yung alindog mo. I thank you. No. Kahit chikan lang tayo dito. I thank you in advance. But Lahat- I will let you know if I did it. yeah, lahat sila nasa USB ko. So, wag ka mag-alala. Lahat ng connect, lahat ng possible, God. lahat, even yung mga neighbor ko na kakilala nila na possible na gamitin nila, even yung mga former friend ko na ako nagpakilala rin kay Tony Boy, naghiwalay kami. They choose fame and money and power rather than my friendship to them. Even yung mga closest friends ko na, alam mo yung parang nagpanggap na a shoulder to cry on, pero yung pala gusto lang din ng posisyon sa government. Alam mo yung mga ganon, yung parang it's sad. Kasi talaga, they don't value integrity at all. Tapos ako yung ida-down na ako yung walang integridad, wala akong credibility. Wow, guys, I have evidence. So, hinahinay, ha? Grabe. Wow, umiikot na ang tumbong ng mga ito. So, may mga katanungan, sabi nila, bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit hindi ka nagsalita nung si Pangulong Duterte ay nagsabi na may isang kandidato pagka-presidente na tumitira ng pulburon sa yate, sa eroplano? Bakit ngayon lang, Miss Cathy? Bakit hindi before election? Kasi hindi nga ako nanonood. Hindi ako nanonood ng politics before kasi naiirita ako. Yung nalaman ko pa lang na may tatakbo sila. Ang unang pumasok na sa isip ko, patay. Parang ayoko nang bigyan ng panahon to. Kasi wala lang itong mangyayari. Parang kadire. Kasi parang pulveronic, government. Alam mo yung ganun. So, then, sabi ko, bahala kayo. Binoto nyo yan, bahala na kayo, 'di ba? Choice nyo yan 'di ba? So, pero nung nakikita ko, ang nakakagigil kasi, the same people na, alam mo yung, kung sino pa yung mga lalaki, sino pa yung nasa pwesto, sino pa yung mga may power, may pera, at kalalaking tao, yung pa yung mangbubuli. Yun yung trigger Kasi parang sabi ko, oh my God, wala talaga tong mga delikadesa na, they did it to me, they can do it to the whole nation. 'Di ba? Parang, anong klase to? So, from there, makikita mo talaga, anong klaseng liderato yung gusto lang parating? Ugaling addictus benedictus talaga. Yung parang the way they decide or like yung scheme na ginagawa nila, harassment, bullying. Like, 'di ba? Tinitreat nila yung tao, dinidiscredit nila, dinidefam nila. Alam mo yon, parang binababoy nila. Gawain ng ugaling addict yan 'di ba? Yun. Yeah. May I ask, kailan nag-end up yung relationship nyo ni Tony Boy Florendo? February 17, 2021. February 17, 2021. So for sure, Yes. nandoon ka sa, nasaktan ka, nagre-recuperate ka ng iyong, broken heart, mga ganyan. So that was before election, no? So, gusto ko lang linawin na nung time ng campaign, you're not really active about politics or just, dealing your own life, your own family, di ba? Tama? Yes. So yes, parang, I am. Yeah. Go ahead. Parang when you are lost at saka parang yung feeling, kasi nung nangyari sa akin nun, syempre yung buhay ko umikot lang sa kanya. Wala akong ibang friends For 10 talaga years. na marami. 'Di ba? Parang ang ginawa niya sa akin is binakuran niya ako. So parang ang kaibigan ko, kakilala ko, kaibigan lang niya. So I thought all these people sa Alta, kaibigan ko din. Kasi 'di ba pinapakita sa'yo, they love you. May party, nagpa-party kami sa bahay ng mga bahay. Tapos nung time na nagka-problema kami, when I was asking them
to help me. Parang please, sabihan nyo naman, tama na yan, ganyan. Tama na Doon ko na-feel na itong mga to, seasonal friends lang. Kung sino yung in power at saka yung nakaposisyon, kaibigan nila. You know, yun. At saka yung parang nananahimik na ako, direct pa akong iihit. Pagtatawanan ako, to the point na may mga nakakasama sila napapagod na sa kanila na, huy, tama na, kasi wala naman dito si Cathy. Bakit ginaganyan nyo? Meron pang isa doon, huy, di ba tinulungan ka ni Cathy? Bakit ganyan? Ang daming sinasabing bad to the point na galit na yung kaibigan ko. Kasi lumalabas sila together. Alam mo yun? Kaya yun. Parang ako, all this time, ang ginagawa ko lang, wala kang matakbuhan, tinakbuhan ko lang Diyos. Kasi wala eh. Alam mo yung parang, di ba sabi nga, nakakalungkot pero palaging huli mong tinatakbuhan ng Diyos. Pag kunwari, naglasing ka na, ginawa mo na lahat, pero ang Diyos pa rin talaga, iba yung binibigay na peace sa'yo eh. Alam mo yon, yung katahimikan ng puso mo, ng isipan mo, yung confident na ibibigay sa'yo, pag malapit ka na sa Kanya, hindi matitinag eh. Parang buong-buo ka. Parang you feel free. Yung parang buong-buo yung pagkatao mo pag talagang sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Okay. Campaign period. For syempre nakikita mo dahil nangangampanya sila, di ba? Kilala mo sila personally. Inabutan ka nga, inalo ka nga, ni Lisa, Pulburon. Tapos alam mo dahil, sa 10 years kayo magkarelasyon ni TBF. Napag-uusapan nyo, sabi ni TBF, hindi siya pwede maging presidente kasi nga, katulad niya, pareho silang Pulburon at hindi reliable na makapagdesisyon ng tama. Umasa ka ba? Katulad ko, dahil ako naman wala akong personal knowledge about sa mga na-reveal mo ngayon at in the past. Actually, nung time na yun, pinagtatanggol ko siya dahil as a supporter, nasasaktan ako nung binanggit ni Pangulong Duterte yon kasi I don't know anything about the Pulburonic activity. Umasa ka ba somehow sa sinabi ni, by the way, binoto mo ba siya, si Marcos? Hindi ako bumoto. Okay. Hindi ako bumoto. Clear tayo dyan. Clear tayo dyan. Hindi ako bumoto. Okay. So naisip mo ba na yung mga pangako niyang ibabangon ang Pilipinas, sama-sama tayo, unity, naniwala ka ba doon? Hindi. Hindi talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, kapag... Hindi tayo nagkakilala. Sana punyeta. So, hindi, kasi nga, alam ko kung sino yung magiging parte, yung sa paligid niya. So alam ko talaga. Actually, yung parang nasad nga ako na naging ka-team niya, si BP. Kasi kitang-kita ako doon yung paggamit. Kasi nagamit din naman ako eh. Di ba? So kitang-kita. Alam mo, you can see through. Parang parang spiritual. Alam mo yung kitang-kita mo, yung kaluluwa, kung ano yung movement. In your case, kasi nakita mo, ng dalawang mata mo, nakasalamuha mo sila, so ibang level yung experience mo at yung nasaksihan mo, ika nga. At saka nagkikwentuhan yan sila eh, di ba? As a guy, pag nagkikwentuhan sila how they move, ano yung galawan nila, alam mo yun, naririnig mo. Kaya parang sabi ko, oh my God, sabi ko, ano ba to? Parang sad, pero hindi po talaga. Di ba? Look at what's happening now. So, sabi ko, hindi ako boboto talaga. Bumoto lang ako before kasi nung tumakbo hindi nga ako botante, alam mo ba? Bumoto lang ako nung tumakbo si Tony Boy. At saka yung si Digong, yung time na yun. Doon lang ako nagparehistro. Wow! Alam mo, ang daming gano'n, nagparehistro because of PRRD. Yeah, kasi, eto na nga, parang may kanya-kanya naman tayong opinion, tsaka paniniwala sa politics. Pero kasi iba yung pag nakikita mo, meron talagang may liderato. Alam mo, may yung talagang, alam mong paglalaban yung bayan. Ganun lang. Yun yung time na yun yung paniniwala ko eh. 'Di ba? Yun. Wow. So, ngayon nalaman na ng taong bayan based on your statement na dalawa sa anak ni Marcos Jr. ay nagpupulburon. Ito ba ay alam din ng iyong partner? Napag-usapan niyo ba ito tungkol sa mga anak ng ni Marcos Jr.? Yung pagpupulburon nila? Oo naman, hindi lang naman yun eh. Marami pang yung mga kaibigan nila na tinotolerate yung mga kids nila na gumamit. Alam mo yun? So, pinag-usapan, 'di ba? Most of them kasi parang normal. It's sad.
Kasi nga, alam mo, ito yung sad. Kasi ang justification nila with polvoron, it's natural. Grabe, no? Parang it's natural. It's like, it's like alcohol. Kasi alcohol, parang social drinking lang. Pero hindi nila alam, mas addicting pa nga yung alcohol. Kasi nga, parang ano siya, pwede siya sa tao, 'di ba? Parang binibenta siya publicly and everything. Legal siya, 'di ba? It's legal, yeah. Oh, so ganun din sila sa polvoron. Parang it's okay, it's natural. Pero alam mo 'yun, may natural ba na grabe hanggang pagtanda mo tapos nagpaparehab ka kung saan-saan, 'di ba? Sad. Yun lang. Yeah, malungkot talaga. So balikan ko ulit. Yung anak mo na naka-witness nito, masasabi mo ba kung ilang beses niya nakasama yung mga anak ni Bangag Jr. na nagpupulboron session? Alam mo, hindi ko tinanong. Tatanungin ko nga. Kasi sa akin, when nangyari yan, you don't wanna parang ayaw mo nang i-imagine. Kasi, parang it's so painful to know na yung may isa kang anak na na-impluwensyahan ng ganyan. Ang sakit-sakit niyan. And yung mga time nun, bilang ina, kahit sinong ina dyan, lola, grandmother, a parent, kahit na ampun nyo yung anak nyo, ate, tiyahin, pag may ganon, hindi mo alam saan manggagaling. Especially like, winarningan mo, tapos parang nagkaroon ka ng fear na yung mga taong nakasama niya is connected pa dun sa ex ko. Yung alam mo na may plano talaga. So, sabi ko nga, that's part of me coming out also. Kasi parang, hindi mo pwedeng i-normalize yung abnormal na gawain. Wag. Hindi natin pwedeng i-tolerate yun. And bilang magulang, dapat talaga hindi mo tinotolerate. Yun po. Yeah. So, maliban sa anak ng presidente, ng Marcos Jr., mga anak, may mga iba pa bang politiko, anak ng senador, ng kongresista, na nakakasama doon sa session, doon sa anak mo na naikwento siyang ibang personalidad na coming from the senator, from Senate and Congress? Marami. At saka kahit ako naman may mga alam ako. So, alam mo yon. Pero, sabi ko nga, di ba, Maharlika, ganito lang yan. As long na hindi ka nakaupo sa kabinete or sa government, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kapag ibang usapan na, kapag ang ating mga government official ay nakaupo at ginagawa to, hindi yun yung magkakaroon ng normal mindset. Diba? Nagiging narcissist, nagkakaroon ng criminal minds, praning. Alam mo yon, parang kaya yung decision making nila galit agad. Yun na nga, naghaharas, nananakot. Diba? Yan kasi yan ang effect. Kasi after you do that, ang sama ng ugali. Yeah. Alam mo yon? At saka mapaggawa ng story. Kaya nga ganyan sila with me. So parang they can make stories, out of another story and another story. Yun. Yeah. Yeah. Yan yung ginagawa nila actually. Sa interview mo, sa Pilipinas Nating Mahal, sinabi mo na mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron yung mga security, yung ganyan. So, Na-witness mo? Na-witness mo? Meron. Nakita mo? Meron. Ng dalawa mong mata nakita mo. Okay. Naalam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o itong mga taong ito? Nagkamali lang. Hindi ko alam kung ano yung reason. Basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they dinedemoralize yung mga empleyado, sasampalin, susuntukin. Marami ako, ganyan na ako. May mga na-witness akong ganyan. So, are we talking the Lagdameos and the Florendo? Opo. So are we talking no less than the assistant, Opo. the SAC,
to the Opo. president. Opo. Opo. Oh my God. Sino ang bumaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi. Sila po. Sila When you po. say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton. Siya may mga nananakit lang siya, nananampal siya. Ganyan, Na-witness nanununtok mo? siya. Na-witness Opo. mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as a loving mother, as a person na may concern ka sa, by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? Kapag tanggol ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mo na nanampal yung saplag the mayo. Kahit naman ako ginanon din ako. Oh my So, God. basically, So na-abuse ka physically? opo.